Magandang umaga, magandang araw mga ka-stroke. Ayan, kumusta po tayong lahat? For today's video ay ating pagtatalakayin ngayon ay ang paano ba mapapagaan ang paa. Importante po ito sa paglakad. Ayan. So ipapakita ko po sa inyo step by step. Ayan. So kung bago ko pa lang po sa aking channel, please subscribe at huwag nyo rin kalimutang i-hit ang notification bell para updated tayo sa mga video na kagaya nito na lumalaban sa stroke. So samahan nyo ako hanggang sa uli ha. Ayan, at pakinggan nyo rin yung aking mga ibang advices. Ayan, so maraming salamat po. Let's go! My Stroke Journey. Daily life. How to fight the stroke. And stroke recovery book. Ang unang-una po ang gagawin ay yung basic exercise na marcha. Ayan, papakita ko po sa inyo ha. Hawak po tayo dito po sa edge ng upuan ng monoblock. Dito po sa mga tabi, ayan, nakahawak pong ganyan. Tapos po, marcha. Ayan. Kalawat kanan po. Pwede pong 5 beses, 10. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, pwede rin pong 10 kung kaya. Ayan, pero kung medyo masakit pa po, pwede rin pong 5. Ayan. So, yun po ang unang exercise para sa paa. At yan po, ay dito nyo po mararamdaman sa hita. Kaya nakaganyan po. Yan, dito po ang tama niyan. At napakahalaga din po na na-exercise ang hita. Number 2, ang sunod po ay magdidi-4 po tayo. Yung pong ilalagay natin sa hita ay yung pong tinamaan ng stroke. So, ito po ang aking tinamaan ng stroke. Ito. Ayan. So, ipapatong po dito sa kabila para nakadi-4. Ayan. Upong mayaman. Wow! Buhat, kung hindi may didi-4, buhatin po. Papaginto patong dito. Ayan. Sunod ay nakahawak po dito sa tuhod. Dalawang kamay. Ayan. Magkasaliko po sila. Ayan, ganyan. Nakaganyan po. Tapos, ipo-forward po natin ang ating buong body na dito po natin ilalagay. Ayan, ganyan po. Ayan. Pwede gawin natin siya ng 5 seconds na nakaganyan. Ayan. For example, ganito. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Again. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pwede po natin gawin yan ng 10 repetition na tigpa 5 seconds. Ayan, ganyan po. Dito po nyo mararamdaman ang tama niyan sa hita rin papunta rito sa tuhod. At yan po ay mararamdaman nyo na medyo nasakit kasi po na-stretch siya. At yun po talagang kailangan may stretch yung litid niya dito. Ayan. Para sa ikagagaan ng paa. Again. Number 3 ay sunod ay ganun pa rin. Nakadi-4 pa rin tayo. At i-exercise naman natin ay ang ating ankle. Ayan. In Tagalog, ang ating tiyo. So, ito po. Tig-4 rin po ulit. Ayan. Nakatig-4 rin po ulit. Ayan. Papakita ko po sa inyo. Ito po, mahalaga rin po ito. Para naman siya ay gumandin at tumama ang kanyang foot drop
pagpatak ng paa sa paglakad. Importante po yon. Kasi po, ito po, mabagal itong makarecover. Yan po sabihin kasi, mahirap po siya kay ganyan. Ayan. Napakabigat pong igalaw na ganyan. Ayan. So, papakita ko po sa inyo ang exercise niyan at stretching. Ayan. So, teka, alisin natin itong ang cross. Ayan. Importante rin na orange ang medyas. So, ganito po ang gagawin natin, ha. Ayan. Hawakan po natin dito. Ayan. So, siya po ay i-stretch natin ng ayan. Up and down po yan. Pero side to side yan pag nasa video. Ayan. Pwede rin siyang 10 times. Ayan, ganyan. For example, ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Pero example ko lang po sa inyo ang 5. Ayan. Pero yan po ay 3 sets din yung gagawin. Ayan. Tapos sunod po niyan ay side to side. Pero ito po ay parang up and down. Ayan. Ganito po. Ayan. Bilang din natin. 1. Taas pong bilang. 2. 3, 4, 5. Ayan. Pwede nyo pong gawin na 10. Ayan. Pero kung medyo hindi pa kaya, di 5. Pero hindi naman, kadalasan, hindi naman siya nagsasakit sa stroke patient. Hindi po yan masyado nagsasakit. Ayan. Ang sumasakit po talaga itong tuhod at saka ang talampakan. Pero dito po sa ankle, ay hindi naman siya masyadong affected na masakit. Ayan. Pero kaya nga lang, siya ay paralyzed din. Natin naman ng stroke. So, ganun po. Ayan. Ayan po pangalawa. Ayan. Tapos yung kanina po. Ayan. Ayan. Pero, ayan po ay may process ng bilang. Ayan. Ganun po. Sunod po ay ang up and down din po. Pero, dito po ang hawak. Ayan. Kapag ganun po, ayan. Ayan. 10 repetition din yan. 10 seconds. Pero isasample ko muna ang 5. Ayan. Lagi sa itaas ang bilang. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Pero pwedeng mas maganda kung 10 o higit pa. Ayan. Tapos po, circle. Ganito po. Ayan. Ayan. 10 rin. Pwedeng 10 rin nga ulit. Ayan. For example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayun, ganun po. At yan po ay may exercise ang ankle. Yan. Napakaganda po niyang exercise na yan sapagkat kadalasan po sa pagpatak ng paa ay di ba't lagi unang tumatama ay gilid. Nakakatakot po yun. Baka matumba kahit pa dahan-dahan. Pero kung may exercise siyang ankle ay tatama ang kanyang foot drop at mababasa rin niya ng ating utak ng tinamaan ng stroke. Maikukuman siya ng maganda sa paglakad. Mayangat. Ang pinaka-last at saka pinaka-huli ay dito po. Ayan. Ganito po. Magkasaliko po ulit ang ating mga kamay. Ayan. Ang ating mga daliri. Tapos nakahawak po rito sa tuhod. Ayan. Ganito po. Ayan. Tapos itataas po natin. Ayan. Ganyan. Pagkataas pong ganyan, alpasan po natin.
Ayan. Kung bago-bago pa lamang po, ay alalay lamang po ang kamay. Ayan, ganda. Pero doon po sa medyo malakas na, ayan, kapag ganito po, alpasan po, tapos lalabanan po ang pagbaba. Ayan. Control po ang pagbaba ko, kontrolin. Ayan. 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 Pero doon po sa pagbabago ay huwag po nating alpasan. Sa halip ay atin pong aalalayan ng kamay parang ganito po. Ayan. Ganyan. O pwedeng gamitin isang kamay. Ayan. Ayan. Pero dapat pala ay malakas na kamay yan. Ayan. Ganyan. Ayan. Dandahan po ang pagbaba. Pero ang persa po ay narito pa rin sa hita at saka sa tuhod. Ayan. Parang ganito po. Ayan. Ayan. Parang alalay lang talaga yung kamay. Ganyan po. Ayan o. Nararamdaman po rin dito. Tsaka dito po. Ayan. Dito po. Ayan. So kung malakas-lakas na, mas maganda po itong ganito. Ayan. Ganyan. Tapos sa alpasan po. So, kontrolin po, dahan-dahan. Ayan. Ayan. Ganun po. Gawin po natin 5. Ayan. 1. Ayan. 2. 3. 4 and 5. Ayan. Pero kung bago-bago pa lamang po na-stroke, kung ka-stroke nyo lamang po, huwag nyo pong alpasan. Ayan. Kasi pag inalpasan nyo, ganito po mangyayari. Ayan. Ayan. So, kailangan lagi siyang mailalay na kamay. Ito po ay ginagawa lamang nung medyo recover na yan. Yun po. So, yun po mga ka-stroke, mga pinakita ko pong exercises, ayun po ay talagang makakatulong sa paggaan ng ating mga paa na tinamaan ng stroke. So, gawin po lagi natin yan tuwing umaga. Pero yun po ay nakabukod sa exercises. Ayan. Ulitin ko po, yan po ay hindi pwedeng isabay sa exercise. Ayan. So, kung mag-exercise ka, exercise lang. Kung mag-stretching ka lamang po, yung mga pinakita kong pag-stretching sa paa, ayun lamang po muna ang gawin natin sa paa. Ayan. Pero kung sa kamay po, pwede pong mag-exercise. Ayan. Tapos, isabay dun sa stretching sa paa. Pero yung exercise mo ang paa, tapos i-stretching mo, mapepersa po yun eh. Masama din pong mapersa. Kung exercise lang. Ayun. So, yung po mga pinakita kong stretching, ay talagang yan po ay may lasa. Talagang masakit. Kung sa masakit talaga. Pero kaya ngayon, kagaya na sabi ko noon, no pain, no gain. Kailangan gawin natin yon para sa paggaan ng paa. Ayan. Kadalasan kasi, pagka nakakatayo ka, pero paglakad mo ay napakabigat ng paa, hindi na ililiko, no? So gawin po natin yung mga steps na pinakita ko sa inyo na mga stretching po yon, ay yan po ay talagang makakatulong para mailiko ang tuhod. Ayan, ayun po ang isang mabigat na tumama sa atin, yung napakahirap iliko ng tuhod pag humahakbang. Tapos yung ankle ay hindi pa siya umaangat ng ganyan. Dapat kasi siya umaangat ng ganyan eh. Pag humahakbang, umaangat siya. Yun po ang exercises sa ankle. Gawin po natin yan palagi at yan po ay talaga may dudulot na maganda. Ayan. Pero kaya nga lamang tayo po ay yan po ay may katagalan din. Especially doon sa mga mahigit ng 1 taon na na-stroke ay mabigat pa rin ang mga paa ay talagang matagal niyang bumisa.
Pero yan po ay nakukuha rin sa tiyaga. Yan. At saka sa sipag. Yan. Gawin po natin ng gawin yan. Nakukulit po natin kulitin ng utak. Utak po rin ang inaano niyan eh. Para pag nasanay siya na lagi mong ginagalaw, may kukumanda niya ng maganda. At maisip niya, yung dati niyang galaw ay may babalik. Yan. Yun po ang isang technique diyan, ng kulitin. Kaya nga, lagi ko sinasabi sa inyo, galaw ng galaw. Yan. Yan po ang talagang number 1 na mapapanumbalik yung tamang galaw ng ating katawan na tinamaan ng stroke. Ang number 1 na problema kasi dyan, kaya siya hindi nagalaw, ay bukod sa hindi siya naikocommand ng utak, kasi nga tinamaan ng stroke, nagbara ang ugat, ay bukod roon ay hindi siya naigalaw, ay ang ugat po niya ay hindi po nakakapag-circulate ng maganda hanggang dito sa paa. Kaya dapat, importante talaga na ine-exercise siya at gumagalaw siya ng gumagalaw. Especially pagka umaga. Ayan, pagkagising nyo sa umaga, hinga ka muna ng take a deep breath muna ng inhale exhale sa umaga. Ayan. Pagbangon. Mga 3 beses po. Ayan. 3 beses nyo. At saka kailangan, don't forget to brush your teeth. Ayan. Hinga po. Tapos po, saka po tayo galaw ng galaw para ganyan-ganyan po natin ang ating kamay para sa umaga ay dumadaloy agad ang ating dugo na maganda papunta sa puso at pabalik ulit sa ating naman ng stroke. Ayan, ganyan po. Oh. Ayan, kahit dandahan, basta galaw ng galaw. Ayan. Ayan, ganyan. Ayan. Kung hindi pa na itataas, kahit ang hindi lang. Ayan. Basta ang importante ay siya ay gumagalaw at kumikilos para mag-circulate yung dugo ng maganda. Ayan. At ayan po ay siyempre umakit din sa utak para mai-command naman ang utak at makabalik sa dating galaw ang ating tinamaan ng stroke. Ayan. At kung tayo naman po ay lagi nag-exercise, ay samahan din po natin yan ng iba yung pag-iingat. Ayan. At pati na rin sa ating pangangatawan. At saka nga doon sa ating mga kinakain, kailangan tayo maging healthy conscious sapagkat madali na po kasi tayo ma-stroke muli. Ang pangalawang stroke. Ayan. Kapag mararamdaman nyo po kung ma-stroke ulit, pangalawang stroke, kung ang iyong mata ay nangangati po yung loob, tapos ikaw po ay nabubulol ulit. Ayan. Yun po. Yung nahihirapan ka po ulit magsalita, ayan po, ay ibig sabihin yan, ay ma-stroke ka na naman. Kaya, pero yun po, ay maaagapan dahil magpakonsulta agad sa doktor para mabigyan ng lunas. Kasi po, bakit mangyayari yon? Kasi nga po, ay tayo po ay maaaring napupuyat din. Hindi po tayo makatulog na maganda sa gabi. Ayan. At isa pa, meron tayong mga maling kinakain. Ayan. Kasi po, yung mga dating masarap na namimiss na natin kainin, ayan po, ay kung maaari, ay talagang wag nang kainin. O kung sinasabi nga pwedeng tikim-tikim, ay nako, na-epekto rin po agad kahit tikim lang. Mas maganda pang wag nang kainin. Mag-maintain na lamang po tayo sa mga pagkain na nararapat sa stroke patient. At kung nahihirapan ka naman po makatulog, ay magpainit ka sa araw, sa umaga. Ayan. Mga pagsikat ng araw, kung 7 hanggang 9, ayan, ganyan. Napakaganda po ng pagpapainit sa araw. At yun po ay ang epekto po niyan, ay madali ka makakatulog pagkagabi. Ayan. So, yan po ang aking maipapayo sa inyo. At ingat po tayong lahat. Lagi po nating maging healthy conscious po tayo. Ayan, especially talaga sa kinakain at saka sa mga sa galit. Yan nga, galit. Kasi nandyan yung alta presyon. Tataas ang impresyon pagka ikaw ay sumama ang loob, pupunta na sa
sa galit. Ayan. Pero yun po dapat ang pinag-iingatan natin kasi po tayo mga na-stroke na, ay tayo po ay napakainitin ng ulo. Ayan, kapag hindi agad na ibigay ang gusto, ay talaga nainit ang ulo. Ang pinaka diyan ay di basta tayo maghintay, antay lang talaga, tiyaga. Ayan. Kailangan kang mahaba ang iyong pasensya at darating din ang para sa ating hinahangad na paggaling na makabalik sa dating galaw. Ganun po talaga, pasensya. At yun nga, aksyon ang galit talaga. Tanggapin mo na kung ano nangyari sa iyo, huwag ka mahihiya. Ayan, nandyan lahat. Oo. Tsaka sa umaga, ayun, galaw-galaw. Ganun lagi gagawin nyo. Lahat ng sinabi ko ngayon ay talagang malaki may tutulong at lagi ka dapat maging masaya. So, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lamang po. At kasi po ngayong araw na ito ay kasalukuyan po bumabagyo. Dapat po kasi ako maglalakad Maglalakad ako sa labas ng medyo malayo. Kaso, bumabagyo naman. Dito na lang sa loob. Mas makabubuti sa loob na lamang ng bahay po tayo. Kasi po napakalakas ng ulan. Ayan, so maraming salamat po. At lagi po nating tatandaan. Huwag niyo pong kakalimutan. Tayo pong lahat ay gagaling. Lalakas at titigas. Anong titigas? Tuhod. Tuhod nga. Tuhod. So, maraming salamat. Ayan, mabuhay po lahat ng lumalaban sa stroke. At natutuwa po ako sa mga nakikita ko po may pinagbabago. Ayan. So, huwag po kayo mainip. Magbabago yan. Babalik ang dating galaw at magagamit ninyo yan. Kahit hindi siya 100% importante ay nagagamit. So, pagpalain tayong lahat ng pong may kapal. Ayan. At nasa Diyos ang awa. Nasa tao ang gawa. Kaya tulungan mo rin ang iyong sarili. Ha? Ikaw lamang ang makakatulong sa iyong sarili. Oo. Ikaw lamang talaga. Ayan. Kaya pasensya. Haba ng pasensya. Exercise. Ayan. Huwag tatamarin. Galaw ng galaw. So, maraming salamat kapatid. I love you all.